Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, kausapin natin ngayon ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Jerry, hindi mahaba ang buhok mo. Hindi ka gwapo. Binabalanse ko lang kasi unfair naman sa amin na nagpipilit na maging loyal doon sa asawa namin. Well, in fairness, hindi asawa ni Jerry si Inday. Live-in lang sila. Walang commitment talaga. Inday, sa edad mong yan, dapat alam mo na. Yung live-in, kunyari lang yan. Kunyari asawa, kunyari labandera, kunyari cook. Kunyari lang ang buhay mo. Hindi kayo mag-asawa. So anytime isusuka ka niyan, unahan mong isuka siya. Can you imagine, Jerry? Ikaw ang lumagay sa tayo ni Inday. 5 taon kanyang pinakain dun sa bahay niya. May tinulugan ka, libre ang sex. Miski anong oras gusto mo ng sex, nakukuha mo. Na-stress, Inday, tumaba. Ngayon, ayaw mo na sa kanya. Hahanap ka ng bago. Alam mo, kahit pumasa ang divorce dito sa atin, pag hindi mo binago ang ugali mo, Jerry, yayaman ang mga abogado sa iyo. Hindi matatapos ang divorce. Hindi solusyon ng divorce dyan. Ang solusyon, i-address mo yung problema kung bakit kayo naghiwalay. Mabuti na lang hindi kasal itong dalawang to. Hindi ko alam kung saan kumuha si Jerry ng kapal ng mukha para sabihin dun sa nagpakain sa kanya, tingnan mo naman ang itsura niyan. Paano ko naman mamahalin yan? Eh, itong nagpakain sa'yo. Kung ikaw kaya maghanap buhay, baka gumanda rin ang katawan mo. Kay Virgie, hindi naman tayo mga bata, no? Alam mo na ang ginawa mo ay immoral, no? Nakiligo ka doon sa banyo ng may banyo ka naman sa bahay mo, no? At dalawa pa kayo na maliligo doon sa banyo hanggang sa nahuli kayo. So, alam mo yan, from the very start, alam mo na niloloko mo si Inday, kayong dalawa ni Jerry, at ayaw mong mangyari sa iyan. Tandaan mo ang golden rule, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Isang bagay lang iwanan ko sa Inday, Virgie. Yung ginawa ni Jerry kay Inday, posibleng gawin sa iyo. Ngayon, nalalaman mo na magkarelasyon pa rin sila. Ang tanong ko sa iyo, ano ang plano mo sa buhay mo? Meron ka pa bang dignidad para harapin ang lipunan? Kaya mo pa bang humarap sa salamin at sabihin, disenteng tao ako, hindi ako mang-aagaw ng tagasira ng isang relasyon. You deserve more than this, Virgie. May lalaking mag-o-offer sa iyo ng kanyang pangalan, siseryosohin ka at magiging isang pamilya kayo. Not with Jerry. Ano po, Dr. Love, ano po kasi, talagang nakipag-awalay na po ako kay Jerry. Parang binabalik ko na po siya kay Inday. Kaso ang problema po, habol po siya ng habol sa akin. Sino? Si Jerry po. Sipain mo. Kung talagang ayaw mo na, walang makapipigil sa'yo. Kahit ang presidente ng Pilipinas, hindi ko pwedeng pilitin. Pag ayaw, huwag mong sirain ang buhay mo. Bigyan mo ng dignidad ang pagkababae mo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman makakausap din natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po sa inyo. Dito kitang-kita natin kung anong klaseng pagkatao meron si Jerry. Diba? Anong klase? Siyempre, tayo mga kababaihan galit na galit. Dahil ayaw nating makatagpo ng ganitong klaseng lalaki. Na kahit nasabihin nyo hindi nyo karelasyon si Jerry, nababastos tayo. So, di ba nakakalungkot yung ganitong klase na merong isang tao na sasabihin na kaya ako tumira dito dahil kasi libre lahat. Sana ma-realize din ng mga ibang kababaihan na pagdating sa ganitong pagkakataon, hindi lang tayo natin ipapakita yung ating sabihin natin katatagan at yung pagiging sabihin natin magiging wise tayo.
Aling Inday, dito pinapakita na kayang-kaya mong mabuhay na mag-isa. Kayang-kaya mong makahanap ng mas magandang partner or companion. Kasi ayaw naman natin maging yung parang pinapalabas na sugar mommy ka dito kahit na hindi mo alam. Ang pangit po noon. At ako'y nagpapasalamat dahil kasi isa kang babae na hindi ka natatakot na magkaroon ng tamang paninindigan. Hindi ka yung sasabihin natin na iiyak at magkakaroon ng depression dahil lamang sa ginawa dito ni Jerry. Pero alam niyo kung ano yung ayoko dun sa sinabi kanina ni Jerry. Yung tingnan mo yung itsura niya. At saka, yung bakit ganun ang tingin mo, Jerry? Kung ganyan ang tingin mo, maniwala ka't hindi. Dahil national TV dito, walang magkakagustong babae sa'yo. At sana, makita mo, gawan mo ng paraan kung paano mo ayusin yung perspektibo mo sa buhay. Dahil kasi pag ganyan ang personalidad mo, napakahirap. Dahil kasi hindi magiging maganda yung pananaw mo sa buhay, hindi rin maganda yung pinapakita mo. Sana magpakatao ka kasi yun ang importante. At sa mga kababaihan, Virgie, sana talagang ayusin mo ang buhay mo dahil importante yun. Dahil bata ka pa. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Balikan po natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming Jerry sa mundo. Hindi lang si Jerry, no? Ibig sabihin, maraming mga lalaki, and sorry sa mga lalaki, na nagte-take advantage ng mga kababaihan, no? Nakikita naman natin si Jerry na kayang-kaya niya magtrabaho. Pero kaso, inaamin niya na sumama siya kay Inday kasi libreng renta, libreng pagkain, hindi na siya naghihirap. Inday naman, magising ka sa katotohanan. Kasi meron ba kayong anak? Wala po. Ikaw, nag-iisa ka na sa... Meron pa akong unang asawa, pero patay na po. Ilan anak mo ron? 2 po. Saan ang mga anak mo? Nasa akin po. Nasa iyo? Ayaw po sa kanya ng mga anak ko, pero pinaglaban ko po siya. Ay. O, sila na lang ang bigyan mo ng pansin. Sila na lang ang bigyan mo ng pagmamahal. Kasi itong Jerry, bakit mo naman dinidepensa sa mga anak mo? Mas alam ng mga anak mo na hindi karapat-dapat si Jerry sa iyo. So magising ka na sa katotohanan, ha? At Jerry, huwag tayong ganyan. Kayang-kaya mo maghanap ng trabaho, ha? At hindi ka na kailangan umasa sa isang kagaya ni Inday para sa pagkain mo, para sa tirahan mo. Yun lang ang masasabi ko, ha? Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.